guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganun, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan, yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or mas marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta tulad ng mga starseed or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka starseed, Lalo na kung ikaw sinasabi mo sa sarili mo ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So, pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga tatlong soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, diyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo, tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng isang basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo ng papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun, isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo, naubos na yung mga niluto mo, yung mga inaano mong, ewan, ano ba ang meron ka. Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na meron ka ng pera, at pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat ng dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. At ang gagamitin nating baraha ay itong mediumship training card na andito na yung kanyang explanation. Okay? So Pisces, remind ko lang ha, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, naway ma-heal nyo ang inyong mga sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Self-love ha, Pisces. At kaya ka nandito rin, lalo sa mga cross-watcher, naligaw ka sa akin channel. Salamat. At dahil malamang na naghahanap ka ng kasagutan o yung iba sa inyo, meron kayo pinagdadaanan, naghahanap ka rin ng moral support. At marahil, wala kang malay, pero ang iyong gabay, dinala ka dito. Kaya huwag mong babaliwalain yung mga bawat na opportunity na dumadating sa'yo or bawat kaganapan na
humantong sa iyong kamalayan at itaas mo ang iyong vibration. Naging stay positive. At alam mo kasi Pisces, tayong mga tao, tayong mga nilalang. Maraming tao hindi nakakaalam, lalo na yung may mga edad na tayo po kasi nagba-vibrate tayo in a certain frequency. Okay? Just hindi nyo alam, just in case na hindi nyo alam. Okay, Pisces. Hindi ko alam po ilang taong ka Pisces, pero yan ang gusto ko sa iyong ipaalam. Okay, so ngayon, ano ang mangyayari sa iyo? Mga kaganapan sa buhay pag-ibig mo, may karelasyon ka man o wala, ano ang nagaganap ngayon sa inyong samahan, para kung paano nyo mapapabuti ang inyong samahan, relasyon, Pisces, Salamat nga pala sa mga question na isinend nyo, Ang dami-dami. Yung iba, natapos ko nang bigyan ng reply. Thank you. Okay, ito pala. Sorry. Thought, power. Ingay ng ibon ko. Master of Mediumship. Nagwawala yung baraha ko. Replenish your energy. Okay. The Invisible Shield. Meron tayong 4 na baraha dito, Pisces, Nakakita ko sa iyo ang kalungkutan sa likod mong ito, Umaasa ka. Kung may asawa ka, Pisces, malamang na unhappy ka sa feeling ng asawa mo. Nakakita ko dito ang divided, nahahati. Pagmamahal. Ang feelings mo, maaring ikaw, Pisces, inisip mo siguro hindi ka fit sa kung ano man ang pinasukan mong sitwasyon. Hindi ka fit sa pamilya ng person mo. Hindi ka nila tanggap. Or pwede rin vice versa, Pisces. Hindi ka welcome. Hindi ka na sinusuportahan ng person mo. Let's say kung mag-asawa kayo, pag nag-aaway kayo, mas kinakampihan niya, let's say yung nanay niya, yung pamilya niya, mas doon siya sumusuporta. Kaya, pinipilit mo na lang na maging masaya, tinatanggap mo yung sitwasyon, kung ano man yan, pero deep inside of your heart, meron kang insecurity at self-doubt na nararamdaman mo ito, Pisces. Malamang na meron kang anxiety, pero hindi mo alam na meron ka palang anxiety, hindi mo namamalayan. Kaya, hindi mo rin kasi alam kung saan maibubuntong yung sama ng loob mo. Yung mga nararamdaman mo, wala kang mapag-sharean. Malamang yung iba sa inyo. Kung wala ka naman mapag-sharean, wala ka namang, ayaw mong i-share sa ibang tao. Malamang na ikinahihiya mo yung ganong klaseng, kung ano man ang, parang pinoprotektahan mo siguro ang asawa mo, yung inyong image, reputasyon ng biyanan mo, ng mga mahal mo sa buhay. Kaya, nag-iisip ka rin kung paano mo malalampasan. Maaaring nakakaramdam ka rin ng pagsisisi. Sinasabi mo, hindi, siguro ako ang magkamali ako. Ako siguro ang nakagawa ng kasalanan. Meron siguro ako nagawang hindi maganda. Pangat siguro yung pagpapakita ko ng gano'n, bla bla bla. Marami kang gano'ng klase naiisip, Maaaring yung iba sa inyong Pisces, ikaw na ang tumatanggap ng kamalian. Kasi ikaw, Pisces, mukhang maganda ang ugali mo, Hindi lahat ng Pisces magandang ugali, Pero ito, nakakita ko sa iyo, Pisces, marunong kang magparaya. Parang, sige, ako na lang ang mali. Ako na lang ang may kasalanan. Pero ang totoo niyan, naghahanap ka ng katotohanan ng ako ba talaga? Kailangan ba akuin ko? Kailangan ba talagang ako ang magparaya? Ako ang magpakumbaba? Meron ka mga ganong klaseng katanungan sa iyong sarili na may part na ayaw mong tanggapin pero wala kang magagawa. Kaya malamang yung iba sa inyong Pisces, medyo magulo ang isipan nyo. Minsan
normal lang ang usapan, nadadaan sa, parang nauwi kayo sa galit, sa inis. Kasi yung meron kayong gustong sabihin, ilabas, na namumuo sa iyong loob ng puso, Kaya konting kinti lang sa'yo, malamang na madali kang mainis, madali kang magalit. Yan ang nakakita ko sa'yo. Navigating by the stars. Talaga nakakita ko dito ang unhappy family sa iyo. If ever na ikaw ang, kung single ka na Pisces, yung pamilya mo mismo, hindi maganda. Or, yung mismong pamilya mo, nanay at tatay mo, hindi masaya. Hindi masaya yung family niya. Unhappy, siguro, yung iba sa inyo, unhappy yung relationship nyo. Hindi kayo mag-asawa, pero magkarelasyon lang kayo, unhappy. Malamang na yung ibang Pisces, nag-fail talaga yung inyong relationship, yung inyong marriage. Umasa kayo, pero wala nang solusyon, hindi nyo na naresolbahan siguro dito. Wala na, natuldukan na, nag-break up na kayo. Yung iba siguro kamakailan lang. Kung hindi naman, kung single ka, hindi ka na siguro niligawan ng person na to, hindi niya na pinilit pang pasagutin ka, or hindi na nag-ano sa'yo. Yung taong may gusto sa'yo, hindi niya na talaga tinuloy yung balak niya. Or meron man siyang gustong ipaliwanag, explain, para ganito, ganyan, kasi hindi na, nag-ano na lang siya. Hindi, wag na lang, bayaan mo na lang yun. Parang gano'n ang takbo ng nito. Or baka ikaw ito, Pisces, kasi enerhiya mo, ang inaano natin dito. So, enerhiya mo to. Maaring dumaan kayo sa isang mahirap na hamon ng inyong samahan, Or baka yung iba sa inyo, ikakasal na lang kayo, Tapos, yun, nawala pa, napurnada. Kung hindi naman kasal, nakapag-desisyon ko siguro kayo na lilipat kayo sa isang bahay, magre-rent kayo, magli-live-in kayo, tapos hindi natuloy. Marahil sa pera, maging unstable ang kita, or may humadlang. Kaya, hindi, bata ka pa, pwede kayo magrelasyon, pero huwag kayong magsasama sa isang bahay. Baka iba sa inyo, ganyan, Pisces, humadlang ang parents nyo. Dalawang lumabas, sige, dito siya. Message in the bottle, to the sea. To the sea. Pisces, kailangan nyo pa sigurong maghati sa mga anak nyo. Yung iba sa inyo, Lalo na, kalaguhan natin dito. Sorry. Meron kayong kailangang paghatian. Baka yung iba sa inyo talagang bata talaga. Or, hindi lang bata, meron kayong kailangang paghatian dito Kasi tinan mo naman yung battle, half nakalabas, half nakalutang, half nakalubog. So meron kayong kailangang paghatian. Nasabi ko lang bata, baka iba sa inyo bata, parang, sige, sisibon siya sa akin si panganay. Yung ganun ba? Or yung ibang Pisces, ipapaubayan nyo na sa mga magulang nyo, or sa kamag-anak nyo. Or kung sino man yung taong pwede nyo maasahan na magre-reach out sa inyo, doon kayo hihingi ng tulong para mapunan nyo kung ano man ang responsibilidad na meron kayo dito, Pisces, lalo na sa pananalapi, para maging stable, para mamuhay kayo, yung ganun, na iba sa inyo, Yan na nakakita ko. Kung single kang Pisces, tingnan natin ang iyong Si Pisces nagtatanong din kasi. Pisces na single. Rainbow blessing. Blessings are showering your life. Cleansing waters, purification activates vibrant life force. Maaring
nakaramdam ka ng hindi ka nababagay sa iyong person. Kasi nagfo-floating ka dito eh. So, naka-floating ka. Nararamdaman mo, ay parang hindi ako bagay dito. So, lumabas yung insecurities mo, lumabas yung self-doubt mo, or maaaring yung iba sa inyo, meron kayong napagtanto dito. Mukhang hindi kaya ng person mo na ibigay ang nais mo, kung ano man yung gusto mo, kung anong gusto mong buhay, pamumuhay, or takot ka at nag-hesitate ka dito. Kasi malamang na ikaw ang Pisces na hindi ka pa ready sa next level. Parang, teka lang, yung next level, type kita, gusto kita, pero yung next level, hindi muna. Hindi ko alam kung ilang taong ka na, Pisces, or kung ano ang gender mo, pero ang energy mo, malamang na may dati kang naging karelasyon, or asawa siguro, yung iba sa inyo, na ngayon, single ka. Kaya nawalan ka ng nawalan ng visa yung inyong kasal siguro, baka na-annul, lalo na kung sa Pilipinas ka. Pero kung sa ibang bansa ka, dito sa Japan, divorce, di ba? May nangyari siguro sa inyong ganong klaseng paghihiwalayan, na mas lalong nagkaroon ka ng kalayaan, freedom. Parang yun ang matagal mong inasam-asam na naging blessing sa'yo. Para at long last, naging malaya na ako, divorce na ako, anal na kami. Yan siguro yung iba sa inyo na single. Na tingin ko, handa ka naman ngayon pumasok sa bagong relasyon. Pero, dala ito ng sulsol ng ibang tao, maaaring may mga tao na pinag-aaway kayo ng ex mo at nauwi talaga kayo sa hiwalayan. Kaya nauwi kayo sa divorce, annulment, at yung mga ganyang separation na nangyari sa inyo, masasabi ko na wala kayong naging closure. Yung paghilom ng sakit, yung dulot ng kung ano mang kaganapan ng meron kayo, kung bakit kayo naghiwalay, bakit kayo nauwi sa ganyan, at ano ba yung inyong naging sulsul na mga tao, na sulsul yun eh. Ganyan talaga mga tao. Pagka close kayo, nakakitang happy kayo, parang artista rin eh. Pagka happy kayo, or pag magka-love team pa lang kayo, pinagtatabi kayo. Pero pag once na nagtabi na kayo, paghihiwalayin kayo. So yung mga tao sa kapaligiran nyo, baka kapitbahay nyo, co-worker nyo, classmate nyo, nung una, pinagsasama kayo. Nung nagsama na kayo, pinaghihiwalay kayo. Kaya ngayon, nakikinig kayo, kasi kayo sa Soul Pisces, So malamang na uwi kayo dito sa hiwalayan. Meron siguro nagawa itong person mo na kung anong kababalaghan. Hindi ko alam, ikaw lang nakakaalam yan, Pisces. Then nauwi kayo sa hiwalayan na hindi nyo binigyan ng chance ang isa na mag-explain. Sabihin na ganito, ganon, ganyan. Ipaliwanag kung ano man talaga tunay nararamdaman. Basta ka nalang nagpadala, Pisces. Ikaw to, Pisces, nagpadala ka sa mga sa mga taong walang kwenta. Ba't ako nang gigigil? Begin now. Take your first step. Yung ibang single na Pisces, malamang na ikaw ang usap-usapan ng inyong bayan. Kaya, nagkaroon kayo ng conflict ng person mo. Or ikaw mismo, yung feelings mo towards sa person mo, naging conflict. Umatras ka. Or ang person mo, umatras sa'yo. Parang, bye. Nagkakausap naman kayo, bye, sige, thank you. Parang gano'n na lang. And, Pisces, kahit ano pa ang sitwasyon ng meron ka, ikaw na single na Pisces, lumalabas kasi sa baraha na nakaramdam ka ng feeling mo talaga na hindi ka nababagay. Sa kung ano man yung papasukan mong sitwasyon, parang feeling mo, hindi ako pumapatol sa ganito, hindi ako ganyan, or kung anumang sitwasyon, kondisyones, or yung mismong commitment, parang feeling mo, hindi, may kulang, parang hindi ito tama, nahati yung damdamin mo, nakaramdam ka na hindi ito ang gusto mo, o hindi ito ang hanap mo, yung meron ka ganong klaseng feelings, Pisces, And yung iba sa inyong Pisces, na pagtanto mo siguro na hindi ka talaga compatible sa person na to. Yung mismong pag-uugali,
Maraming bagay, pag-ugali, introvert or extrovert, pamilya, pamumuhay, o yung pinaka-outlook, or maaaring siguro yung iba sa inyo, gender, kayo na bahala mag-adjust. Pero yun ang nakakita ko. Then, alamin naman natin ang energy ng person mo, ha? Pisces. Binalasa ko lang ito, pero hindi ko muna ito. Ito, gusto kong kuhanin maliit na baraha dito. Hindi natin nagagamit masyado. Energy ng person mo, no? Alam mo kasi, Pisces, itong person mo, meron ako naisip, sorry ha. Mountain. Anong babasa dyan? Sky. Karet. Karet siya sa Tagalog. Madali kasi itong maniwala. Madali itong kumapit sa sa chismis. Or baka itong mismong person mo, chismosa rin kasi. Kaya, ayan. Malamang na nawala ng tiwala ito sa iyo, Pisces. Kasi mas pinakinggan niya yung sinasabi ng ibang tao kaysa sa panig mo, kaysa sa sinasabi mo, kaysa dun sa explanation na gusto mo magpaliwanag pero hindi siya nagbibigay ng oras na pakinggan ka. Kaya naging bitter siya, nanlamig siya sa'yo, kasi mas pinaniwalaan niya yung mga sinasabi ng ibang tao, mga sabi-sabi. Kaya kung sasabihin mo naging bitter ka, Pisces, malamang na itong person mo talaga naging bitter. Ikaw rin naging bitter. O pareho talaga kayong sabay na naging bitter dito. Maring may mga ginawa ka or kinilos na hindi niya nagustuhan. Kaya naman, naging unforgiving. Hindi niya mapatawad yung mga ginawa mo. Itong person mo kasi, compassion. Nagkahangad siya ng maintindihan mo siya. Hindi kayo, meron kayong magkasilisi ang inyong pag-iisip kasi dito, Mayroon na nga siyang trauma plus yung kaganapan nyo ngayon, nadagdagan pa. So, yung tipong ikaw na nga lang ang, kumbaga, ang taong pinagkakatiwalaan niya, Pisces, para sa kanya, kumbaga, ikaw na lang yung huling alas niya. Tapos nawala pa. Tapos feeling niya na parang, grabe, ikaw na nga lang yung maaasahan ko. Ikaw pa yung tatrahidor sa akin. Yung ganyan. Meron siyang ganyang nararamdaman. Ganyang enerhiya niya. Kaya naman, paniwala ito sa mga chismis. Na, ayan si Pisces, ganyan. Oh, wala na. Doon na siya naniwala. Mga sul-sul, hindi rin maganda yan minsan, At may ugali din tong nagiging defensive siya, parang iniisip niya siya yung kasi ayaw niya na meron siyang ugali na ayaw niya maisahan, ayaw niya malilin lang siya, or ayaw niya maloko ulit, mamanipula ng magiging karelasyon niya. Marami siyang ayaw. Kaya nagwiwish siya, alam mo yung kamay niya, nakaano sa dibdib niya, nakaganyan. Parang, sana wag naman. Sana wag nang maulit. Marami siyang ayaw. Ayaw mabagong sitwasyon or samahan, kung meron siyang rules and regulation, yung mga dating yung nakasanayan. Tingin ko, Pisces, itong person mo, hindi siya flexible. Maaaring ganun din ang pagdating mo sa, maring ikaw din, Pisces, meron ka rin ganong part. And etong person mong ito talaga yung pinakaugali niya. Maging magkarelasyon man, maging sa personal life niya, sa trabaho niya. Let's say sa trabaho niya, ayaw niya mababago yung pwesto niya, yung posisyon niya, yung lugar niya. Ayaw niya mare-reshuffle. Yung kung ano yung nakasanayan niya, gusto niya doon forever na lang. Which is understandable naman. Maraming mga taong ganyan talaga. Kaya hanggat maaari, may iiwasan niya. Yan ang kanyang pag-iisip. At saka, feeling niya kasi, palagi na lang bumabalik sa kanya yung bad situation. Meron siyang ganong klaseng naiisip. Kaya nararamdaman din niya yung takot
Mayroong takot itong person mo. Magulo ang isipan niya. Tingnan mo naman yung itsura ng buhok niya at saka yung dito. Naka-aflow yung buhok niya. Dito naman, suklayin mo nga yung buhok nito. Wala ba tong suklay? Magulo ang isipan niya eh. Kasi meron siyang sariling talaga, concrete na yun ha, yung kanyang pag-iisip. Kaya mahirap sa kanya na mabuwal yun. Kahit nasabihin mo, let's say in love to sa'yo, Pisces, pero yung yung pundasyon niya, yung mga nabuo niyang, hindi ko alam kung ilang taon ito, lalo na kung matanda ito, So, meron na siyang talagang sariling paniniwala, concrete na talaga yun. Ito na talaga ang pinaniniwalaan niya. So, mahirap mabuwal yun. Yun ang ayaw niyang mangyari. Pisces? Yung iba sa inyo, hindi lahat, Well, yung iba naman sa inyong Pisces, tingnan natin yung papamakakita ako sa baraha. Isa-isa ako naglalabas. Meron tayong career, pero yung puno napapalibutan ng puting bilog dito. So, yung iba sa inyong Pisces, itong person mo, feeling niya kasi toxic ang inyong relationship. Kaya kung ikaw Pisces, hindi ka na happy sa samahan nyo, Then, ganun din siya. Yun din ang nararamdaman niya. Kung tutuusin nga, magulo nga kasi isip nito, So, malamang na gusto niya na talaga makipaghiwalay. Or baka yung iba sa inyong Pisces, ngayon pa lang magaganap itong hiwalayan sa inyo. Magbo-voice out siya. Pisces, ayoko na. Kasi ganito, ganyan. Baka yung iba sa inyo, ganito ang gagawin ng person mo, Pisces. Magbo-voice out siya, sasabihin niya sa'yo yung tunay niya nararamdaman. Tapusin na natin ito, Pisces. Pagod na ako. And dito meron tayong ancestors, generations, maraming mga kamay. Sa samahan nyo ng person mo, may mga outsider talaga na nakikialam talaga sa inyo. Kaya, pareho kayong nawala ng focus sa isa't isa eh. Kung ano ba gusto nyo, yung dreams nyo, goals nyo, ano bang gusto nyo magiging kababagsakan ng inyong samahan, ng inyong relasyon. Ayun. Lost kayo dito. Daming mga kamay, andito pa, parang zigzag. Hindi naman siya spiral, zigzag, di ba? So, lost kayo dito. Baka Pisces, meron kang ginawa na talagang hindi mapatawad ng person mo, Just siguro meron kang kasi parang, teka, stop. Nagpapaliwanag ka dito. Teka lang, ganito kasi yun. Pero yung etong person mo, talagang nilulusutan yung pag-stop mo. Talagang umiiwas siya hanggang sa dito. Pero malamang yung iba sa inyo, sige, pakikinggan kita, babalikan. Pero yung iba sa inyo, never na. Iiwasan ka niya. At ili-let go ka nito. Dahil lang nga rin sa merong mga taong sige, anuhin mo na yan si Pisces, anuhin mo na yan. Wag na, pabayaan mo na yan. May mga ganong klaseng tao sa paligid nyo na sinisiraan talaga yung ginugulo yung inyong samahan. So ngayon Pisces, etong last nating baraha. Alamin natin kung anong magiging outcome niya dito. Anong kalalabasan nyo. Nabubulol na naman ang lola nyo. Katatapos ko lang narinig ko sa Japanese kasi video call kami. Tiyang, creative expression. Tiyang, let's get grounded. Psychic journaling. Baka magkwentahan kayo dito, Pisces, yung iba sa inyo. Well, Pisces, ito ang tatlong baraha mo. Hindi ko nabubuhatin. At nakakita ako sa barahang ito, Pisces, ang major na kaganapan na parating sa inyo. It's either na iiwan ka ng person mo, or isa sa inyo makikipaghiwalay talaga. Ikaw ang mag-start na makapaghiwalay, magsasabi, or siya. Alin sa inyong dalawa, Or maaring pareho kayong papayag na talagang mag-move on na lang. Tapos magkwentahan tayo. Magkano ba yung ganyan. Ito dalhin mo, ito sa akin. So, gano'n na nakakita ako sa inyo, At tingin ko, ito ay dala ng impluwensya ng ibang tao. Mga walang kwentang tao. Mga
usap-usapan, mga advice ng tao na nag-a-advise, nagbibigay sila sa'yo ng advice na feeling nila, alam nila yung lahat. Alam mo yun? Pero yung binibitawan nilang salita, yung advice, wala silang pakialam doon. Wala silang responsibilidad doon. Bahala ka kung gawin mo o hindi. Kung i-apply mo sa sarili mo o hindi, bahala ka. Basta sinabi nila yung sinabi nila. Ganun ang ugali ng mga taong nasa paligid mo na nakikisawsaw sa inyong samahan. Hindi sila sincere sa kino-comfort ka. Like na nag-aaway kayo mag-asawa or magkarelasyon, Pisces, ikaw at saka yung person mo. Meron mga taong akala mo kino-comfort ka, nag-a-advise. Oo, naririnig mo yung sinasabi nila pero wala dun yung sincerity nila. Ay masasabi ko na paglalaruan kayo dito ng mga taong pakialamera. Mga taong walang puso. Kaya kayo naman pareho ng person mo, gumana ang inyong ego. Yun ang pinakinggan nyo kaysa sa pakinggan nyo ang sarili nyong mga feelings, yung mismong kalagayan nyo, yung sweet sitwasyon nyo. Kaya sinasabi dito, let's get grounded. Pero hindi kayo nag-ground eh. Hindi nyo pinagtibay ang inyong pundasyon. Nagpaguho kayo dahil lang sa mga sabi-sabi, mga sitwasyon na walang sincerity, walang mga unresponsible na tao. Yun ang nakakita ko. Mahina kayo dito. Kaya walang kauuwian ng inyong samahan dito, Pisces. Yung iba sa inyo, no? Pisces, ikaw ay mahina. Madali ka rin maniwala sa sabi-sabi kung ikaw ganon din ang person mo. May self-doubt ka, may self-doubt din siya. Madaling mabasag ang inyong samahan, madaling mawasak yung inyong puso. Ang paniniwala mo nagdudulot sa inyo ng conflict. Or ang pinakaayaw mo, yung senaryo na yung kalalabasan, yan ang magaganap sa inyo ngayon. Kulang ang inyong pagiging responsible eh. Tingin ko pareho kayo, Pisces, hindi lang yung person mo, ikaw rin meron kang ganong ugali, hindi ka flexible, Kasi kung makikinig ka sa payo na ibang tao, meron man silang, sincere man sila o hindi, ang ibig sabihin, ang sinasabi sa iyo ng baraha dito, Pisces, yung payo ng ibang tao, yes, pwede mong pakinggan. Pwede mo rin i-apply sa sarili mo. Pero buhay mo yan. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang bida ng buhay mo. So, dapat ikaw ang gagawa ng script ng buhay mo. 'Di ba? Walang ibang director, walang ibang producer, kundi ikaw. Ikaw ang artista. Ikaw ang producer. 'Di ba? So, yun ang dapat mong gawin dito. Yung opinion ng tao, mga pakialamera, mga sulsulera, pakinggan mo. Pero, bago mo i-apply sa sarili mong buhay, lalo na kung mag-asawa kayo, syempre importante yan, kasal na kayo, So, kailangan pag-aralan mo, pag-aralan mo kung yung kaganapan na nangyayari sa inyo. Dahil ang pag-aasawa, hindi madaling, hindi yan kanin na pag nainitan ka, alam mo yung bagong saing na kanin, isusubo mo sa bibig mo, tapos nainit ka, iluluwa mo, hindi ganon kadali. Yung mainit, ano yung bibig mo, hindi. Okay, lalo na kapag may bata pang involved, tapos meron pa kayo kanya-kanyang ari-arian, And then yung iba naman sa inyo, lalo na, ito masasabi ko ito sa mga bata, mga kabataan ngayon, hindi ko alam kung ilang taong ka, pero ang sinasabi ko dito kasi meron tayong butterfly, So every time na magkakaroon ka ng relasyon, pwede kang gusto mong makapagrelasyon ng kahit gaano karaming tao, okay lang. Pero kada relasyon mo, huwag kang magbibigay, huwag mong ipapaubaya ang iyong katawan. Kasi ito lang sasabihin ko sa iyo, Pisces, sabihin mo na rin sa person mo na ang pagtatalik, ang pagsasama nyo, ang pagsasanib ng inyong katawan, soul to soul din yan. So kung meron siyang karma, masisip-sip mo yung karma niya. Kaya sabihin mo, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Kasi na kayo nagsiping na kayo. Nag-isang nag-isang dibdib na kayo, yung katawan nyo. Nagkaroon na kayo ng physical connection. So as much as possible, huwag kayo ganoong kadali magpapadala sa inyong mga init, bugso ng inyong damdamin, init ng inyong katawan. Okay?
Ayan ang masasabi ko. Ay, itatak mo sa isipan mo. Kasi pag once na nagkaroon na kayo ng physical connection, tandaan mo, soul to soul na yan. Kaya yung isa, kung meron siyang mabigat na trauma, maaano mo yan. Konektado ka dyan. Kaya kung may malas siyang dala, mamalasing ka rin. Ganun yun. Okay, Pisces? So, kayo na ang bahalang mag-adjust kung anong klaseng buhay, sitwasyon, relasyon, ang meron kayo, ano? Sa akin, ito ang nakita ko sa baraha. Then, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Pisces, maraming salamat sa oras na inilaan mo, sa like, share, comment, at sa mga subscriber. Bago kong subscriber, thank you. Doon naman po sa mga cross-watcher na naligaw, salamat din po sa inyo. At kung meron po kayong question, mag-comment lang po kayo para mapili ko next time, yun po ang itatanong natin sa ating reading. Okay? So hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!